Mga brothers, heto nga pala ang bagong sport scooter ng FKN Motorcycle Philippines, the Pyro 175. Tignan natin sa ating performance review mga brothers kung ano ba ibubuga ng scooter na ito at sa presyo niyang 89,000 pesos. Kaya let's go! Sa go! So ito na mga brothers, fired up na natin itong Pyro 175. Tingnan natin ang performance nito, kung may bubuga ba ito sa pagiging sports scooter niya in a budget way. Once again, nandito pa rin tayo ngayon sa San Simon Global Plaza, Pampanga. Uy, may lakas yung makina nito sa arangkada. Alright, no? So ngayon, ang una natin testingin dito is yung kanyang acceleration and vibration, ganun pa naman, no? So ito ang ating second bike. Nauna na ang ating MTX 150 ng QJ. So ngayon testingin natin ang acceleration nito dito. Dito sa kabila may tao baka maka-aksidente tayo at maka-aksidente tayo mga brothers, mahirap na. Doon na nga sa pangatlong street. Alright, so dito natin i-check ang acceleration niya at ang kanyang vibration. Alright, so hanggang doon tayo sa hams and hopefully maka 100 tayo. In 3, 2, 1, go! Di tayo na kaya 100 mga brother, pero okay lang, alam ko 80 plus no? Well, acceleration niya, nandun yung lakas niya sa arangkada mga brothers. Vibration, meron naman dito sa floorboard, pero light lang, hindi naman sobrang lakas talaga. Okay, so isa pa, check natin dito, no? Arangkada tayo ulit, against light tayo, hopefully makuha ng ating camera. So ito na, yan, tsaka na, oops, may aso. Preno muna tayo ulit. Tsaka nararamdaman ko mga brothers yung galit ng makina niya pag nag-accelerate ako. Ayun, pagka pinupull throttle ko, nararamdaman ko yung lakas ng makina. Alright, so lipat tayo ng venue, may aso doon, baka ma-aksidente tayo. Isa pang acceleration and vibration checks. Dito na lang tayo sa kabilang street. At baka tayo ma-aksidente sa ating test ride review. Wag naman po sana, no? Ito dito sa kabilang side, may aso biglang lumabas yun, no? So dito, 1, 2, 3, go! Oy! Oy, lakas may power siya pagdating sa kanyang acceleration mga brothers, no? Hindi lang natin ma-check yung dulo kasi wala tayo rito talagang diretso. At baka kasi mamaya may mga biglang lumabas na truck, diba? Kasi isa itong alam nyo na, lugar ito ng mga factory at saka mga manufacturer. Ayan, no? So again, acceleration check, 1, 2, 3, go! Ayan, no? Meron siya struggle umpisa, pero pag nakaano siya, bigla siya magagalit na biglang arangkada. Yan yung karakteristik niya mga brother. Tsenta lang talaga, hams na rito at crossing na, baka biglang may lumabas. Alright, acceleration, bigyan ko ito ng 7 mga brother, sa lakas niya. Ayan, at vibration niya mga brothers, dahil less naman, hindi naman ganun ka-lively, bigyan ko ito ng 6, no? Okay? And now, check natin ang kanyang preno. By the way, meron nga pala itong disc brake sa likod at disc brake sa harap. So, unahin muna natin yung likod ng around 30 dahil wala itong ABS, no? Mahirap na, baka mag-fishtail tayo dahil disc brake ang likod. Ayan, nagpi-fishtail na siya, no? So, eto mga brothers, ang disadvantage pagka disc brake yung likod at wala siyang ABS, alalay lang po kasi talaga mag-i-slide kayo. So, isa pa, i-slide din natin ulit ng around 30. Ayan, pero maganda yung pagkaka-slide niya dahil hindi naman siya nagwa-wild kumpara do sa naranasan natin sa Labi 150 kasi nag-fishtail talaga yon at tinry ko pang i-balance para hindi tayo matumba.
No, so maganda naman yung performance ng disc brake niya sa likod. Walang problema at talagang nilalak natin talaga para maramdaman natin yung performance ng gulong, kung okay ba siya, kung magpipistyle ba siya. Pero again, diretso lang naman, no? So preno naman sa unahan ng alamin natin. Patakboy natin na around 30, wala nga rin pala tong ABS. So sakto lang, no? Tama lang yung lakas, hindi naman siya talaga ganun kalakas. Nililiko-liko ko pa. Okay, kumakapit yung gulong, lumalaban yung preno, lumalaban yung gulong dun sa preno pala, baliktad. Ayan, para hindi siya mag-slide. Ano bang gulong to? Okay So ngayon mga brothers, para malaman natin ang full potential ng preno, subukan natin ang harap at likod. Alright, so around 0 to 30. Ayan, may skid sa likod ako naririnig, pero okay lang. Ang ganda ng preno niya, konti lang yung distance ng tinakbo bago nakahinto na kagad yung scooter. Ayun, bubulol ako, isa pa. Ayun okay so last time, nakana natin. May slide sa likod, pero yung preno sa harap lumalaban. Again, bibigyan ko ito ng rate sa preno ng 8 dahil maganda yung kombinasyon ng preno niya. Okay, tsaka syempre yung gulong, ang ganda ng kapit, kaya same din ang ating rate dyan mga brothers, na 8. Alright, okay mga brothers, bike fitting na tayo rito sa Pyro 175. Okay, for the reference, I'm only 52 kg. Meron akong reach na 20 inches at meron akong height mga brothers na 5'4", plus naka boots ako. Okay, so ganito pang itsura mga brothers ng isang skinny build na katawan pag nakaupo na rito sa Pyro 175. Okay, ayan, for the seat height mga brothers, meron itong seat height na around 780mm at ang ground clearance niya is 150mm. So lapat po ang aking dalawang paa dito pag dito ako nakaupo sa unahang parte ng motor. So sasagad po, no? Pag umusog ako dito mga brothers, bubuka na ako dahil may kalaparan po ang upuan nitong Pyro 175. But again, kung dito lang naman ako, walang problema. Ngayon pag tumatakbo na, atas na lang ako siguro rito. Alright, no, for the riding position naman mga brothers, upright po ito at medyo may kataasan ng konti yung handlebar niya, which is good para mas relax yung ating biyahe. No, okay naman. At ang kanyang feels ng kanyang upuan napakakapal ng kanyang foaming. At makapit yung kanyang upholstery rito, kaya wala tayong poproblemahin sa mga sudden brakes, hindi tayo mapupunta sa unahan, no. Ayan, no, nakahinto lang tayo ng permi. Pero ingat lang, baka maipitan kayo diyan, di ba? For the turn radius mga brothers, malaki. Hindi tayo mahihirapan sa turn radius na manibela, no? At mababa lang siya, magaang lang siya mga brothers, no? I think ang kanyang curve weight is now around 120 kg lang. Yan, no? So gagalaw ko yung motorsiklo pagka nasa flat surface tayo, no? Walang problema at walang hassle. Kaya naman mga brothers, ngayon naman tingnan na natin ang motor sa labas. Okay, this time around, subukan na natin ang kanyang suspension and also ang cornering dahil yan naman ang partner in crimes lagi. Okay, so ang gusto ko rito, kahit malaki ang kanyang pangangatawan, ay lightweighted na nga rin pala itong motor na ito, no? So tingnan lang tayo, ayan, pag nililiko mo, may bigat konting-konti lang pero hanggang 14 inches ang kanyang gulong. Ayun, mararamdaman mo kanyang pagka-liksin. Hindi matigas ang ulo niyang imaneho, no? Wala siyang laban kahit malaki na, kasi ang suspected ko rito baka may laban na dahil nga malaki na yung kaha mga brothers, pero ito hindi, hanggang hindi matigas ang ulo ng isang itong Pyro. So mag-i-enjoy kayo rito mga brothers sa mga bibili nito ganitong klaseng scooter o yung ganitong unit ng FKM. Aba, maasahan nyo naman itong motor na to pagdating sa mga kurbada, sigurado. Dito pa lang sa mga alikuan pa lang dito ng street to street dito sa loob ng Global Plaza nag-i-enjoy na ako lalo pa kaya sa twisty. Ito alright tsaka meron siya karakteristik na pag inarangkada mo biglang sumisibat na gano'n, para siya may hybrid effect, pero hindi naman to hybrid tong scooter na to. Napansin ko sa kanya swabe siya, bigla siyang biglang hahatak. Alam niyo mga brothers, yung feeling na sa mga automatic pag nagsiswitch siya ng cambio, parang meron siyang sibat, parang gano'n. Ayan, para siya naka-hybrid, gano'n ko siya nararamdaman okay
Oh, yan oh. Ano talaga, galit yung makina niya pag binibigyan mo ng acceleration. O, di ba, mga slow speed na cornering, wala rin ka problema. O, hindi mo na bababa yung paa mo. Alright ganda. Suspension naman mga brothers, okay yung mag-behave yung suspension niya pag nandito sa konkretong daanan. Siguro pagka dinaan natin to sa off-road, which is hindi naman natin maiiwasan na hindi to daan sa off-road, di ba? Baka doon na natin maramdaman yung stiff. Kasi tsaka isa pa, magang lang ako mga brad. 52 kg lang kasi ako. Kaya talaga magbabounce sa akin talaga ng todo yung motorsiklo. But again, oh, okay ang cornering nito. Suspension, kundi maselang, kahit wag na magpalit, okay na rin, no? So magibigyan ko ng cornering ito ng 8 at suspension naman ng 7. Aba, matataas ang grade ko sa FKM eh. No, maganda naman kasi yung performance eh. Walang halong biro eh. Diba? Ako, nagbe-base lang ako sa nararamdaman ko mga brothers. O, yan oh. Pero I guess pag gano'n yung maneho mo, malakas ka sa gas kahit fuel injected ka, pero lakas naman ang power. Ayan oh. Lalo na siguro pag naka-open pipe to, talagang bangis. Oh, pligo. Oh, alright. Oh, diba? Ayos oh. Meron siyang arangkada na behavior na gano'n, biglang sisibat eh. Wow, sarap nitong Pyro 175. So solid na natin dahil naalam na natin ang 6 major ng pagre-review ng motor dito sa scooter na to. Alright mga brad, nakita nyo na nga ang performance nitong Pyro 175. Ano sa palagay nyo? Despite sa kanyang presyo na 89,000 pesos na maaari pa raw tumaas, sabi ng FKM. No, so comment down below kung ano inyong mga opinion at mga haka-haka dyan at pag-usapan na natin yan sa comment section. At mga brothers nga pala, i-share nyo nga pala itong ating episode dito sa Pyro 175 at baka kayo na ang mapili nating bigyan ng ating GCash every week. Lagyan nyo lang po mga brothers ng hashtag FKM Pyro 175. Okay, so doon po ako mamimili kung sino yung pagbibigyan natin ng GCash. The more na i-share nyo po ang scooter na ito, mas mataas po ang chance nyo mabigyan ng ating GCash allowance o GCash giveaway every week. So mga brothers, ako po si Ike. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating test ride review. Ride safe and cheers!